Tsismosa ka rin ba? Kasi wala tayong maisip na intro eh. Alam niyo minsan kung napapansin niyo, yung mga introhan natin ay wala pong connect sa istorya. Pero kita niyo, pinarikinggan niyo, di ba? Kasi masarap yung kismis eh. Nakakabusog. Sang ka pa, di ba? Busog ka na sa ulap, busog ka pa sa kika. Yung bida ng ating kwento, nag-request siya na tawagin na lang daw natin siyang Chubilita. 13 years old daw si Chubilita nung pumanaw yung kanyang ina. Nang dahil daw po sa sakit na cancer. At yung mga panahon daw na yon, yung tatay niya naman daw ay nasa abroad. At nakakalungkot lang daw kasi hindi daw nakauwi nun yung tatay niya dahil sa kontrata ng trabaho. At dahil wala daw mga magulang na umaagapay sa kanilang mga magkakapatid, medyo napariwara sila. Consistent honor student daw si Chubilita kaya lang daw dahil napabayaan niya ay nag-repeat siya ng 1 taon. Pero hindi naman daw nagtagal ay nakauwi din daw yung tatay niya. At nakapag-asawa daw ulit. Nung una naman daw, mabait naman daw yung stepmother niya. Pero habang tumatagal, nandyan na yung lagi daw galit kay Chubilita. Bali si Chubilita po kasi ay nakikitira doon sa bahay ng stepmother niya. At kapag nag-aaway daw yung stepmother niya at yung tatay niya ay pinapalayas daw si Chubilita. Hindi daw nagtagal, yung tatay niya daw ay naging kaugali na ng stepmother niya. Para daw kasing na-brainwash yung tatay ni Chubilita. 20 years old na daw si Chubilita nung siya ay nabuntis ng kanyang boyfriend. Na siya na rin po ang nagbigay ng alias, tawagin na lang daw nating Kulapog. Kupalog pala. Baliktad. Itinago daw ni Chubilita yung kanyang pagbubuntis sa loob ng 5 buwan. At sa loob daw po ng 5 months na yon ay palagi siyang pinaghihinalaan ng tatay niya. Dahil nahahalata na daw na tumataba siya at pinagdadayet daw siya. Kaya ang ginawa ni Chubilita ay inamin niya na sa tatay niya na buntis siya. Medyo nalito po ako dito sa parte na ite. Pero sa aking pagkakaunawa ay ipinakilala din siya sa pamilya ni Kupalog. 5 magkakapatid daw sila Kupalog at pang-5 siya. 4 na babae at siya ang bunso na nag-iisang lalaki. Nung nanganak daw si Chubilita, ramdam niya daw na ayaw sa kanya ng pamilya ni Kupalog. Alam daw ni Chubilita na pinaplastic lang daw siya pero ang pamilya daw ni Kupalog ay magaling magdala. Nung nanganak po kasi si Chubilita, doon na sila tumira sa pamilya ni Kupalog. Ngayon, etong si Kupalog ay may work naman kaya lang ang sahod niya ay napupunta sa mga magulang niya. Kahit daw yung ibang kapatid naman ni Kupalog ay nagbibigay din ng pera sa mga magulang nila. Ngayon, yung pera daw na galing sa ibang kapatid ay hindi ginagastos. Kaya etong si Kupalog ay nauobliga na yung sinasahod niya sa trabaho ay ibigay niya rin sa mga magulang niya. Sabi ni Chubilita, hindi naman daw sa pagiging chismaker. Pero hindi daw niya sinasadyang marinig ang mood rakels ni Kupalog na may kabitsina na ililibre daw sa motel. At sabi din ni Chubilita, pakiramdam niya daw na hindi nila mahal yung anak niya. Ang tinutukoy niya po rito ay buong pamilya ni Kupalog dahil daw yung mga pamangkin daw ni Kupalog ay palaging may mga pasalubong sa mga tita. Pero yung anak daw nila kahit na 1 pirasong biskwit ay wala. Halos lahat din daw ng mga trabaho sa loob ng pamamahay ng mga magulang ni Kupalog ay si Chubilita ang gumagawa. Nakakapagod daw din kasi minsan dahil siya ang naglilinis, naglalaba, pagkatapos ay pagdadabugan pa daw siya ng nanay ni Kupalog. Yung ibang kamag-anak nga daw ni Kupalog ay naaawa na dito kay Chubilita. Minsan daw nagsabi na siya kay Kupalog ng nararamdaman niya pero hindi naman daw nakikinig dahil ang sagot daw sa kanya ay kilala niya yung pamilya niya. Minsan daw si Kupalog ay may pagkamasama din ng ugali dahil daw siguro alam niya na etong si Chubilita ay hindi makakabalik sa tatay niya dahil yung tatay niya ay nakikitira lang din sa stepmother niya na galit din sa kanya. Kaya daw galit sa kanya yung stepmother niya ay dahil daw sa magkamukha daw sila ng mama niya. At naman daw buong pamilya ni Kupalog ay ginawa daw siyang parang katulong. Kapag nagsasabi naman daw siya ng hinanakit kay Kupalog, ang sinasabi lang daw sa kanya, ipapaalala ko lang sa'yo na nakikitira ka lang dito. Hanggang sa gumawa daw ng GC yung mga kapatid ni Kupalog at doon daw nilait-lait si Chubilita na matataba daw talaga yung mga kapatid ni Kupalog pero papayat daw sila dahil lagi daw silang inuubusan ng pagkain ni Chubilita. At sabi ni Chubilita, hindi niya na raw ramdam na mahalin niya pa rin si Kupalog dahil daw sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya. Pero mahal niya daw yung anak niya at ayaw niya raw maramdaman ng anak niya na may kulang sa kanya. At ang tanong niya, anong dapat kong gawin? Hanggang dito na lang, Ate Charis. Siyempre, unang-una
nahuhusgahan ko muna yung sulat, di ba? Kasi hindi ko naman kayo kilalang lahat tapos sasabihin yung iba judgmental ako. Siyempre, ang pagbabasihan ko ay yung sulat na pinadala nyo tsaka yung nilalaman. Ang una ko lang napansin dito sa sulat mo ay lahat na lang galit sa'yo. Galit yung stepfather mo, galit yung pamilya ni Kupalo, galit sa'yo yung mga hipag mo. Ang tanong, bakit? Siguro isa lang yung may galit sa'yo dito sa istoryang ito, baka siya yung may attitude problem. Kaso, di ba sabi mo, galit sa'yo yung stepmother mo at pinaplastic ka din ng buong pamilya ni Kupalo. Baka meron ka nagagawa na hindi mo alam na naiinis sila sa'yo at ginagawa mo pa rin. Minsan alam mo, hindi masama na tanungin natin yung sarili natin, no? Bakit sila galit sa atin? Bakit ayaw nila sa atin? Kasi ikaw na makakasagot niyan, sister. Hindi sa hindi kita kinakampihan na. Kaya lang syempre, di ba? Hindi naman sila pwedeng magalit ng dahil nakabuha mo yung nanay mo Meron at meron niyang dahilan. Kasi di ba marunong ka naman makisama, naglilinis ka ng bahay, yung sweldo ni Kupalog sa nanay niya napupunta o ano pang dapat ikagalit nila. Siguro para malinawan ka sa problema mong ito, tanungin mo din yung sarili mo at pwede mo ring tanungin si Kupalog o kahit yung stepmother mo, pwede mo rin siyang tanungin. Sabi mo, tita, ano bang kinagagalit mo sa akin? Baka pwede pag-usapan natin, o di ba? Ganon din sa pamilya ni Kupalog, pwede mong kausapin yung mga hipag mo or yung biyenan mo kung ano ba yung kinaiinis nila sa'yo. Ganong lahat naman ang kaya mong ipakisama ay pinapakisama mo naman. Ngayon alam mo, hindi mo naman kasi kailangang magtiis na makisama kung kani-kanino kung hindi talaga nila gusto. Hindi mo kailangan makisamang pilit na sa stepmother mo o sa pamilya ni Kupalog. Alam mo kung bakit? May trabaho yung jowa mo, bumukod kayo, sister. Hindi baling sa kubo ka lang nakatira, pero ikaw naman yung Reyna. Gets mo ba? Alam niyo sa totoo lang kasi, di ba? Sa pamilya kasi, pagka magkakasama yan sa iisang bahay, normal na talaga yung ganyan. Makikitaan kayo ng mga mali, lalo na kung di naman kayo super close. Alam niyo dati, nung lahat kami na magkapapatid ay magkakasama sa iisang bahay, wala din kaming ginawa kundi mag-away-away. Nagbanat ang panghamidhati ng ate ko dalawa lang kami, napagod kami ko sa amin tumigil. Pero alam niyo, nung nagbukod-bukod kami, dun talaga umayos yung relasyon naming lahat. Kumbaga mahirap talagang makisama. Kaya kung ako sa'yo, hanggat maliit pa yung anak mo, kausapin mo si Kupalog na ibuhod niya kayo. Sa una kasi iisipin mo hindi mo kaya, di ba? Kasi ganun din ako nung gusto kong bumukod nun, iniisip ko baka hindi ko kaya. Pero pag nandiyan na yan, kakayanin nyo yan. At sigurado, kapag nabumukod kayo, mas magiging matatag tayong dalawa ni Kupalog. Kasi wala kayong ibang aasahan kung di kayong dalawa lang din yung isa't isa. Saka alam mo, sobrang dami mong matututunan once na bumukod kayo. Alam niyo, nung una kaming bumukod ni Maitira, wala kaming gamit na kahit ano. Yung tipong higaan namin karton lang, lalagyan namin ng damit karton lang din. Pero sobrang sarap sa pakiramdam yung wala kang kailangang pakisamahan. Yung tipong kahit anong gusto mong gawin sa loob ng pamamahay ay magagawa mo. Pag gusto mo matulog, pwede ka matulog. Gusto mo tumuhanga, pwede kang tumuhanga. Hindi kagaya ng kapag may pinakikisamahan ka, di ba? Hindi ka pwedeng magtamad-tamaran. Kasi once na marisama ka, lahat talaga ng trabaho sa bahay ay aakuin mo. Wag lang may masabi sa'yo. Tapos minsan nga, di ba, ganyan? Kahit ginawa mo ng lahat, may nasasabi pa rin. At dahil dyan, bye-bye!